Sa bawat araw na dumarating, piliin natin maging masaya. Maraming hamon ang buhay, pero tayo ang may kapangyarihang magbigay kulay sa bawat sandali. Tandaan, kahit simpleng bagay, pwedeng magdala ng ngiti. Kaya i-enjoy natin ang bawat sandali. Bawa sa mga akong kalat ng nandoy sa pagpamilita kanino o Diyos. Amen. No? Ako nga sunod, bawa sa niya ang akong kalat ng nandoy sa pagpamilita kanino o Diyos. Ang akong kalat luhaw sa Diyos, mabuhi, ano sa mga na ako o papakita sa tubangan sa Diyos. Ang akong mga luha ko ay akong kalipa at tinapay sa adlaw o gabi, samtang sila karulay, magaingon na kanako, hain man ang iyong Diyos. Mahinandam ako ni ini, nilibutanga, gibubo ko ang akong kalat sa sulod na ako, yun sa kupang-kuban, kanino sa katawhan, o ipanguluhan ko sila ngadto sa balay sa Diyos, uban sa tingog, sa kangipay, sa pagkay, na ang usata, na kung panon, makasakulog sa adlaw ng umaan. Kagaya ng Lord. Amen. Kaya sa mga kitso na nagkasimba kita, natin concentrate ang atong mga kasimbasin natin sa Diyos. Amen. Kinamamahan, galay ko ikaw sa matapusan ng kaguntagon, nangyari ko rin ang tuanan. Doon akong ilang ikaw ang kakugahong. Huwag ang mahalan sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos na magilagaran, na walay pagkabalhin. Bawat sa ihapon, karoon sa walay katapusan. Inong Diyos na kapasalamat na kapatid mo. Sa imong mga panalangin, bukod katapusan ka na mo. Sa imong mga panimalay. Nagapadayan ikaw sa pagbantay, pagsasnay sa mga kinabuhi. Gawa sa tanan ng mga kabataan Ginoo. Sulat-sulat sa mong walay. Ikaw ikaw akong gidayat, hindi pabuntang. Tungod sa imong pagkagampanan. Tungod sa imong lakong bugwa sa matapusan ka na mo Ginoo. Hindi ba, tapos ang mga pagkasalamat na kanino Diyos. Kaya pang-erdog na kahagat ka na mong kinabuhi. Bisan pa naman yun ninahawan niya ng pabuntang. Ikaw gidayat sa pasalamatan natin. Galay ng ikaw sa walay katapusan. Ito ba ang mahali pang pangalangin sa kasing-kasing ninyong kabutan? Kasing-kasing away na nato, wali na nawataw nun sa imong mapulong Ginoo. Amen. Kamong kasing-kasing may sentro sa magbati Ginoo. Hallelujah. Ito ba ang mahaling galang sa Espiritu, magkakambilo sa mga ginawalan nato. Galay ko na yung galang, ikaw ang dito sa lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At namin ito na putiin, magalubog-lubog, anak. Dahil mag-t-shirt kong puti, bigyan ng maingin dahil ng kuhan, mga tigulang ako magian, namuhi na dahil mo doon. Diba? Okay, kasi lagi, diwang kayo, niya, dili ta kayo kailis, kaya siya na sa kuhan, no? Kinahata mo, bukuan dito sa ila, no? Pero ako niya akong maingon rin na po, na ang ato rin yung pinaka-purpose atong kinabuhi nga kanang mahimaya rin ang Ginoo while we are still alive, no? Eh walay mo bato sa kalibutan, pero adunay eternal life nga gihatag ang Ginoo katong nakadawat ni Ginoong Jesucristo nga ilang Ginoo manluluwas. Amen? Ni napulo sa Ginoo, ang kinabuhi walay katapusan, anak sa iyang anak, ang nakabaton sa anak, nakabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kapag wala nakabaton sa anak, wala nakabaton ni ini. Amen? So, kinsay atong gikinahanglan ang atong buhi nga Dios. Ang atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Welcome to the Church of God. Hallelujah. A church that cares and a church that loves you. So right now, this morning, we will be talking about our heart. Now, I'll be speaking to you from my heart, and also I would like to share with you sa mga unsa man ang insight ni Lord sa akong heart, sa akong una-una, akong kasing-kasing, sa conviction ni Lord, gusto na ko nga i-share sa inyo, ganahan kong fresh, amen? Lagi na magkaot ang fresh. No? Nadi ay isda nga kanang kung imuhang. Nato ko'y mga angay tang tanan. Naa. Ang nakahimo ni imong angayan, ang Ginoo nga imong gialadaran. Amen. Amen? Unang makita na ng nindot tinong kinayaw bagasan tungkol sa kaayos Ginoo. Amen? Amen.
Hallelujah. So, daghang mga tao ingon nga di sila mosunod sa Ginoo, di ba? Unya lang. Pero ang tinuod nga disciple, but the true disciple says, "Yes, Lord." Amen? Amen. Ang tinuod nga disipulo ni Jesus being "Yes, Lord." That is why there is a church, I'm not looking for members. I am looking for disciples of Jesus Christ. Kaya mga members, musim para manaring ko ulit. Diba? Pero kato mga disciples, may magito nga, mupa-under ko sa process sa Ginoo sa akong kinabuhi. I'm willing to follow Jesus. Amen? Okay, this is not about membership of the local church only. But this is about your willingness to be discipled. Amen? Kada may nisugot ba ka ngay disciple kas Ginoo? Hallelujah. Praise the Lord. Doon ay maayong plan si Lord sa ginaboy, pero di na ito ma-experience. So, una-una, sa atong pagkiya sa Ginoo, unsa may mahitabo, no? How to say yes to God. Number one, yield to God's will. Yield to God's will. Isalig ang tanan nimo sa timok-timok kinabuhi diha sa Ginoo. Amen. Aron maka-yes ka. So, kita ka yes, gawa man natutug yan sa Ginoo, ang tanan. Total surrender yun dapat. 2 Chronicles chapter 30 verse 8. Yun diha. Now, do not be stiff-necked as your fathers were, but yield yourselves to the Lord and enter His sanctuary, which He has sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of His wrath may turn away from you. So, iso is Bisaya, yun diha, ayaw kamo pagpakabakod or ayaw pagahiya inyong ulo. Ayaw patikiga inyong mga liog, muna yung magsabot. Sama sa inyong mga ginikanan, kundili pagpaubos kamo ngadto sa tanang sugo ni Jehova ug anha kamo sa iyang balaang puloy-anan nga iyang gibalaan sa walay katapusan ug pag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios aron ang kapungot niya nga bukal dili na moabot kaninyo. Kabalo pa mo nga nagbukal ang kapungot sa Ginoo sa mga masupilon? Amen. Hallelujah. Suko kay Ginoo sa mga dili mo tuon niya. Pero alang sa mga mansinugtanon, masunahitabo, ang iyang kapungot, paunsa di ay, mapalong ang iyang kapungot. Hallelujah. Ingon ni Ana, mga kaisunan. So, ingon niya sa John chapter 8, verse 31, then Jesus said to those Jews who believed Him, diyo siya, if you abide in my word, you are my disciples. Kaya bang atong pagpanugyan doon sa Ginoo? Wapo kayo ito kata ganina? Ni ko yun sa Diyos sa message mo may kasabot nanay. O kabalo ko sa iyang kanta. Pero nindot kayo yung mensahe. Amen? Nasa to? For you alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. Amen? Amen. Kaya pag-yield na to sa Ginoo mga kaigsunan, hallelujah, muna gipangita sa Dios. Kaya bang imo mo naon na wala kay mahimo kung wala siya. Amen. Ganahan ang Ginoo nga musalig kaniya. Ganahan ang Ginoo nga magita kaniya. Muna desire sa kasing-kasing sa Dios. Natawag ang sa isulti sa Bisaya, John chapter 8 verse 31. Siya busa si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo nga mituo kaniya. Niyo siya, kung kamo magapabilin sa akong pulong, kamo mao gayon ang akong mga tinudpan. Amen. Walang walay uas Bible study. Amen? Isang asa ta. Wala nalipay taron sa atong ato ang provincial government kay gi-recognize ang MRP, Moral Recovery Program. Ang mga kabaranggayan karon open na sa Bible studies. Mga eskwelahan open na. Ang DepEd iabrihan ang ato ang avenue na dalan makasulod na ta sa mga eskwelahanan, no? And I'm looking for people na kanang mingon pastor mubad ko ni mo asa ta Bible study nga eskwelahan, no? Ano man napay daghan sa Valencia. Na school dito nga ako ra usa.
Pag gusto ra ko sa inyo ka grade 1 hangtod man ang grade 12. Yan dili ra ko dos grade 1 kay kasi dili makuan ka, di ba? Dili ra ko dito. Ato ra ko sa mga dagko-dagko na. Ano man? Kanang dili man na ko makuan kayo mga bata kay wa ko yung lain kauban, no? Pero nang inahanglan sila dito magtudlo, may na principal, pag gusto ra ka pastor, asa ka magsugod. Sayang ka na. Ano man nakita sa tong gobyerno karon ang kinahanglan ng pulong sa Ginoo. Amen. Kung ato mga anak walay word of God, mahimo na mga politiko Na. na yung mga Ghost Project. Ricardo, bantayan, walay Ginoo ba? Pero ato mga bata magsugod dito nga anong kurap pa ni gobyerno kasugod binas balay? Ana mga kuan, di ba? Palito mo mantika, balik 20, kaya 50 yung kwarta, 30 sukli, lok-lok, wala kay hatag kasuhol, dili na mo trabaho, di mo tuman. Asa nagsugod ang corruption? Asa nagsugod ang putong? Sa balay. Di ba? Kaya atong giana din mga bata, subuon na suhol. Walang inikahimo na nila politiko, inikahimo na empleyado sa gobyerno, dili man ang tanan, pero may tendency nga mahimo nila kinaiya. Na dili nila trabahoon kung dili nimo under the table, di ba? Pero kuna, importante nga naayod tayo word of God. Hallelujah. Ningon si Ginoong Jesucristo siya nga busa ningon si Jesus. Sa mga Hudiyo ni siya. Kung kamo magpabilin sa akong pulong, kamo maugyod ang akong mga tinanan. Hallelujah. So ang pagpabilin diha sa Ginoo ug sa iyang mga pulong mo ebidensya na kita iyang mga disciples. Amen? Kaya mo ba mga disciples, magsalina man. Ang ilang timailhan sa ilang pagka-disipulo, na sila salinang murag disipulo. Tagkasalina, napay mga kuwan diri, kapa diri. Maglakaw-lakaw sila. Diba? Naran mga disipulo. Oh. Ang atong pagka-disipulo, dili sa sanina. Amen? Dili sa bisti. Kundi sa imong pagtuman o pagsunod sa pulong sa Diyos. Amen. Muna giingon sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Ito, tas number 2, para mahumpa na ta. Tawag pagkitaw, no? So, number 2, embrace God's word. So, para gyapon siya. Ganyan sa to, yield. To God's will. Tapos, embrace God's word. Joshua chapter 1 verse 8. Mo kini giingon gyud instruction gyud sa Ginoo kang Joshua. Kaya wala naman si Moses ani nga time, patay na si Moses. So Joshua na imong take over sa katawan sa Israel, iyang i-lead ang katawan sa Israel to the promised land, di ba? Mutabog na sila sa Jordan. Do what it says. Dili lang kuno maminaw or dapat lang dili lang dai pwede nga maminaw lang. Kundi dapat yun ay magbubuhati kita sa pulong sa Diyos. Doers of the word, but not hearers on. Ano yung nagpuno sa Diyos? Dahil ano ba, sa giingon ni Jesus Christ, na dunay duha ka klaseng tao o sa katao nga maalamon. Kasi dito ang tao maalamon, mahisama sa katao na nakadungog sa pulong sa Ginoo ba? Iyang i-put into practice. Nakadungog sa pulong sa Ginoo, iyang kinabuhi. Kasi dito nahitabo, mahisama siya sa maalamon nga tao na nagpatindog sa iyang balay, ibabaw sa bato. Di ba? Mabot ang baha, dili maanod ang balay. Apan ang tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan wala nagabuhat niini, kasi nahitabo, siya mahisama siya sa usa ka tawo buwang-buwang. Grabe ang word na gigamit. Ano man, nagpatindog siya sa iyang balay, ibabaw sa balas. Pag-abot sa ulan, pag-abot sa baha, naanod ka itong balay. Sabat wala kay foundation sa imong kinabuhi kung wala kay pulong sa Ginoo. Dapat mga anak nato, ganang yun na sila sa dilang sacrifice na gamay. Pero nag-ampot ang naagod sila yung rumunta para sa discos mga bata. Kaya naman, na, dili natin mawala sa ilang kinabuhi silang pagdako. Gitunduan na to sila. Para sa dilang kulit usahay, okay na narita na tayo nga na kay bata man na. Pero ato yung panikamutan, madala sila sa church, matudluhan sila sa tulong sa Ginoo. Nga naman, kayo mga disciples magtas Ginoo. Hindi man pwede walay word sa Ginoo ang mga disciples sa Ginoo. Amen? So, just like Mary, si Maria, nagsunod yun sa Ginoo sa
instruction sa Ginoo. Kasi nahitabo gani si Maria usa ka ulay unya itong hanghangihil niya, di ba si Angel Gabriel, istorya niya. Siya magsabaka usa ka lalaki, batang lalaki. Di ba? O paganganan siya Jesus, di ba? Siya ang magaluwa sa iyang katauhan. Di ba? So, wala siya lang, Hinos Maria nga, wala siya reklamo, pero nangutan na siya. Kung saan ka na paghahitabo nga, dili makuha mo ibana. Di mo kuminyo. Di ba? Kaya kay, wala na lang siya reklamo, niyo siya nga, o sige. Niyo siya, let it be to me according to your word. Siya matuman, sumala sa imuhang ipamulo. Di ba? Ano man, kabalo siya nga, word of God to. Di ba? So na yung mga lahi nga mga sitwasyon sa itong kinabuhi dito kasabot, pero kung sa instruction sa ginusunda lang. Amen. Amen? Kung si Maria, tungod kay siya, matinumanon, kung nagsunod siya sa instruction sa Ginoo sa iyang kinabuhi, kunang iya gipanamkon si Ginoong Hesukristo, alalang sa Malang Espiritu Santo, di ba? Di man to anak ni Jose. So si Jose, di yun to niya papang kinuod, di ba? Stepfather na to niya. Pero na yung mga step brothers and sisters Jesus Christ, according to the Bible, tapos siya mga igsuon. Di ba? Kay magkasawa to si Jose si Maria. So si Maria, na sila na yung mga anak, kamumang Jesus, di ba? Ito na si mga manghod. Okay. Napo diya sa Bible, makita niyo. Na si Jude, James, na mga igsuon ng Jesus. Step brothers. Pero makita na ito, kung wala nang batinumanon si Maria sa instruction sa Diyos o sa pulong sa Diyos, di ba? So, dili matao si Jesus, pinagi niya. Di ba? So to embrace God's Word. Hallelujah. At ato yun siya i-embrace ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi. Ayaw og kalimot, ayaw talikdi. Number 1, yun mismo ang Word of God. Every morning, pwede na mag-quiet ang Word of God. Hallelujah. So, when you embrace God's Word, obedience becomes natural. Grabe, no? Kung imo ko nang i-embrace ang pulong sa Ginoo, kanang pamahawakan di mo ang pulong sa Ginoo, kanang pagtuman, dili na siya lisod. Natural na lang nasa imo. Para sa lisod man na kayo, pero ikaw natural na lang na, ano, manaanad na magtuman. Diba? Pero kung naanad kag supak, lisod ang pagtuman. Pero kung naanad kag tuman, sayo na lang na nimo. Amen? Amen. Number 3, serve God with all your heart. Kaya may maguta ka mo gani, serve God with all your heart. Diba? Joshua 24 verse 15. Kato na rin time na si Joshua, diba, nakaabot na sila sa promised land, i-divide na nila ang land of Israel, itawag na siya promised land. Sa 12 tribes, i-divide na nila. Kaya, kato na rin gulang na yun si Joshua, kung naingon na si Joshua, makatarunganon ba alang kaninyo or kanamo ang pag-alagad sa Ginoo? Di siya. Kamo kung gusto nyo mga alagad sa Ginoo, kung inyo bang alagaran ang Ginoo na nagluwas ka ninyo or ang Diyos sa mga ginikanan ninyo tabok sa suba, di ba? Or sa mga Diyos-Diyos sa mga Amorihanon o tanan nga mga taga-Kanaan. Pero niyon siya, apan ako, alang kanako o ang akong panimalay, siya, we will serve the Lord. Amen. Kuha ko niya kung saya po ng mga tribes of Israel to serve God. Pero niyon siya na, kamo, kung maalagan mo sa Ginoo, naroon ninyo. Pero kang ako, akong mga anak, akong pamilya, mga alagad miskin, we have decided to say yes to God. Amen? Hallelujah. Nakayes na ba mo sa Ginoo? May mga alagad na gintaan ni anak, mga alagad na gintaan ni my love, imong asawa, imong bana. Ani, alagad na gintaan sa Ginoo. Imo na itong mapuslanon itong kinabuhi, yes, pag-alagad sa Ginoo. Amen? Amen. Dahil daghang ma-enjoy ninyo. At ngayon na ba, dili na ako mag-Christian kay boring. Boring sa dili tinuod ng Christian. Pero tinuod ng Kristohanon, ma-enjoy din mo kinabuhi Kristohanon. Amen. Amen? Hallelujah. To serve God with all your heart. Hallelujah. Kung sa giningon diha, mga kaigsunan, Jesus came to serve, not to be served. Sa ka na? Niyari Jesus Christ dili para mag-serve. Dili para alagaran sa first coming. Di ba kato niyari siya? Kung sa gibuhat niya, natao sa pasungan,
Ordinaryo ra. Ipanganak siya sa pamilya sa panday. Diba? Dayong iyang mga amigo, mga makasala, mga mananagat. Tapos siya mga kaila, mga profesional na pidili. Diba? Ordinaryo ra kayo. Pero siya ang anak sa Diyos na ipadala para magbayad sa inyong sala. Diba? Ano nahin mo siyang servant? Ano man, tungod kay siya nagpasan sa imong sala. Diba? Kung iyang gidala sa iyang cross, aron ang imong pagtuo kaniya, na iya itong ibuhat para nimo, mo'y makaluwas nila. Hallelujah. So, ni Jesus Christ na siya ang nag-serve, no? Wala siya nagpa-serve sa diyan ni ani siya. Isa sa iyang mga disciples, siya ay nagtipik-tipik sa tinapay, siya ay naghatag nilang upa, siya naghugas sa ilang mga tiil. Diba? So sa ato pag-alagad sa Ginoo, this is not about us. Amen? Amen. This is about Him karon. Siya nag-serve, yari siya nag-serve, karon kita nga giluwas sa Ginoo, kita na sa pag-serve. Asa ta mo serve? Dito ta niya mo serve. Amen? Una ko, siyempre, willing mo tang mo serve sa atong igsuon, pero dili ta magpa-serve. Amen? Amen. Kaya may hunahuna na to, sabi ko, no, dili na. Dapat willing tang tanan nga mo serve sa satusan. Amen? So, willing ba tang mo say yes to God? Amen. Hallelujah! So, sa giingon mga kaigsunan, so, saying yes means, kung sa dito, using your gifts, time, and life to serve God and people. Kung mayon naging yes sa Ginoo, abot pasabot ana, ipagamit ang imong gasa, imong panahon, ang imong kinabuhi, asa man sa pag-alagad sa Dios o pag-alagad sa iyang katawhan. Amen? Lisod ba? Lisod? Dili ra lisod. Ang nakalisod nato kay mapareho ta usahay ayon ni Isaias. No? Isaiah chapter 6 records the call and commissioning of the prophet Isaiah. So pinahitabo, kapit na tabo man, sa giingon, nakita diri ni Isaiah ang vision niya sa pagkabalaan sa Diyos. So verse 1 to 4, ninyo dira, Isaiah saw the Lord seated on a high and exalted throne. Nakita ni Isaiah ang trono sa Diyos na dito sa pinakaitaas o balaanong dapit o nag-ingon diri dunay sirapin, angelic beings worship Him crying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Nakita ni Isaias ang trono sa Diyos. Kung nakita niya ang mga anghel, gadayon sa Ginoo, nakadawog siya tingog, ganiyon, balaan, balaan, balaan. Diyos nga labing gamhanan. So doon nakita ang vision. O sa isulti diri, the temple shook and the place was filled with smoke. O sa hitabo, ang templo na uyog, ug ang lugar o sa dito na puno sa aso. Una iya pananawon. Pero usay nakita ni Isaias. Usay nakita ni Isaias sa dihang na nakakita siya sa pagkabalaan sa Diyos o sa presensya sa Diyos. Dingon diri, in the presence of God's holiness, Isaiah realized his sinfulness. Nakita ni Isaias ang iyang pagkamakasasala. Ano siya? Lord, balaan ra kakayo. Ang mga anghel nagtatawag nimo, balaan, balaan, balaan. Diyos nga labing gamhanan. O ningon si Isaias ang kagalingon. Ningon siya, nakarealize siya, uy, makasasala ko ang Ginoo, balaan. Di man din ang ayang kuyugon. Di man din sila bagay. O ningon siya nagsayan, woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people or a people of unclean lips. Ningon siya, alaot ako kaayo. Siya gunob na siya kaayo. Siya ka naman, kaya ako sa katao nga mahugaw og nabil. Tabian na ni si Isaias, ismuso do gani. Diba, libakiro do gani. Magbakbay. Sige panglibak, sige pangdaot. Kana yung ng mga klase ng mga bakba. Pero tanong di ko takos kaya akong bakba o akong ganito rin mo, gabito pa na ako si Hawa. Di ba di pwede? So na kayo si Isaiah, balaan na kakaayo, Lord. Tingnan siya, alawat ko. Ano man, usa ko katao, mahugaw ang akong habil. Mahugaw ang habil. Pero tingnan siya, kung ako sab nagapuyo, kauban ang mga tao nga mga hugaw sa kong mga habil.
Grabe. Usa siya katabian nga nagpuyo sa lugar sa mga tao, kauban mga tao mga tabian. Wala na nihimin kayo. Pero lang tawa ang solusyon ni Lord sa itong kinabuhi. Pag abot mo sa verse 6 at 7, niya, kung sa ikinita po, nakabalo ang Ginos kasing-kasing niya. Kung sa ikibuhan sa usa ka anghel, Serapim. Ang usa ka Serapim, touch Isaiah's lips. Gihigap ang iyahang, gikuan sa iyahang ngapil. With a live coal from the altar. Nagkuha siya baga, gikan sa altar, dahil gibutang sa iyahang ngapil. Gakalayo. Grabe no? Gakalayo. Ang baga, gibutang sa iyahang ngapil. This symbolizes God's forgiveness and cleansing, preparing Him for service. Diba? Niyo siya. Balaan ka ng Ginoo. Yung ganahan ba Ginoo gamiton siya? Ang himo sa Ginoo sa bakbak nga hugaw, bakbak nga tabian, sa himo sa Ginoo, biyanang sunugo, baga, lipyuhan na sa Ginoo. Ano man, ganahan ang Ginoo nga siya mo gamit, ana? Amen? Amen? Amen. Ibig nga mag-spread na bad news, good news na. Amen? Ayaw ko kahay mong baba kung dili man lang maayaw mo gawa sana. Amen? E ano man, ibig nga mahimo kang panalangin, mahimo ka kapandulan. Hallelujah. So, kanang pagtandog sa anghel sa iyahang baba, sa iyahang nabil, na dunay baga nga gakalayo pa dyan, no? Gikan sa altar, nag-symbolize na siya paglimpyo. Amen? Kaya nga naman, ganahan ang Ginoo nga ikaw gamiton, pero iya sa kalimpyuhan. Amen? Kita ni mo, iya nga bilo. Gabaga. Amen? Amen? Amen. Sa una tabian, bad news, good news, libakira, karon di na. Amen? Amen. Pero wa pa gani ka nasilaban yung muhang ngapil sa kalayo sa Ginoo, wa pa gani na nausab. Diba? Balik-balik yapo ka. Oh? Pero muli ganahan sa Ginoo. Ang tawag sa Ginoo ni Isaias. Tingnan diha God's call and Isaiah's response. Unsa may tawag sa Ginoo? Tingnan ang Ginoo. Nakutahan pa dyan ang Ginoo. Siya, whom shall I send? Kinsa may akong ipadala? And who will go for us? Kinsa may muadto anak kanato? Pero sa ingon diri ni Isaiah. Kung sabi na ito mo na Isaiah, di ba? Kung saan na, nasunog pa naman ito iyahang ngabil sa kalayo sa Ginoo. Ngayon dahil siya, Isaiah now, kay ipasaylo naman siya sa Ginoo, gitransform na sa Ginoo yung baba, ni-respond siya, here I am, send me. Amen? Amen. Nga naman, ang ipadala sa Ginoo katong pinasaylo o giusap sa Ginoo. Amen. Amen? Eh kung di pa gani ka mausap, di pa gani ka receive sa true forgiveness ni Lord, maglisod ka padalas imong kaugalingon sa Ginoo. Lisod ka imong here I am Lord, di ba? So sa may challenge ani sa to kinabuhi mga kaigsunan. So Isaiah's readiness to serve came after he had experienced unsa man ang pagka-ready ni Isaiah, di ba na-ready si Isaiah, nahitabo tong nahimo siyang ready tungod kay nakadawat siyang revelation sa pagkabalaan sa Dios, kita siya pananawon. He received the revelation. And also, na siya conviction sa iyang kaugalingong sala. Siya nga, di ko tapos kay makasala ko akong ngabil, hugaw. Diba? Mahugaw akong ngabil. Kaya nagpuyo pa Diyos, kauban pag yun ako, mga katawan, mga ngabil ko nila, hugaw. Pero sa Diyos Ginoo, ilimpyuhan ang iyang ngabil or ilimpyuhan ang iyang sala. Amen? Amen. Pinaagi sa kalayo nga dapat sa iyang ngabil. Kasi sulti, only then was he able to respond willingly to God's call. Usa siya, niingon sa Ginoo, yes Lord, here I am, send me. Kato nang naka-experience na siya transformation sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. Magligo ka, nakakita ka sa vision, pero dili ka maka-go, dili ka maka-say yes Lord. Nga naman, wa ka kadawat og forgiveness, wa ka kadawat og transformation. Kung maglisod o gamit si Lord nato usahay. Nga naman, walay transformation. If you really want to be used by God, kasi buhaton, because we are believers man, nga believer ta, true believers response is always, yes Lord.
Pwede tao sa kay, yes, Lord, kung nag-alanganin ka sa itong kinabuhi, daghang mga apan. So, unsa may challenge na ako karon kabuntagon mga kaisunan. Mayingon ko ron, sa unsa nga area sa imong kinabuhi nga mayingon ka nang hinahanglan ka mayingon, yes, Lord. Napay lugar nga panimong yes ang Ginoo. Siguro this time makaingon ka, Lord, ganita ko, Lord. Gusto ko mo yes di mo, Lord, but first, mayingon ka, yes, Lord, transform me first, Lord. Amen? Recognize. Kung sa imong kawalan, kung sa imong kakulangan, i-recognize nato ang Ginoo. At tas pagpanindog mga kaigsoon, let's recognize the love of God sa itong kinabuhi. Sa bawat araw na dumarating, piliin natin maging masaya. Maraming hamon ang buhay, pero tayo ang may kapangyarihang magbigay kulay sa bawat sandali. Tandaan, kahit simpleng bagay, pwedeng magdala ng ngiti. Kaya i-enjoy natin ang bawat sandali. Magpasalamat at patuloy na magpakatatag. Lagi nating isaisip, happiness is a choice. Let's choose to be happy. Walang take two sa buhay, kaya piliin mong maging